puntong ito mga kanyusik, pag-usapan naman po natin ang nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte at ang kanyang naging tugon sa inihaing articles of impeachment laban sa kanya. Kasama po natin ang House Prosecutor at si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga po, Kong Terry. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Kong Terry, 5 maleta po na mga dokumento ang dala ng kampo ni VP Sara sa Senate Impeachment Court nitong June 1. Pero categorically, masasabi bang sagot o tugon nito sa mga alegasyon sa Articles of Impeachment? Na-surprise po ba kayo doon sa nilalaman? Well, alam po ninyo, na-surprise kami kasi nga, ang inaasahan natin, mas masakalaw po nga paliwanag doon po sa amin pong articles of impeachment, pero parang inulit lang po ng kampo ng ating pong pangalang Pangulo, yung po kanilang non-answer doon po sa House Committee Proceedings. Talagang challenge pa rin ho nila yung pagkakaroon po ng proceedings po mula House papunta ngayon sa Senado. At isa ho doon sa talagang malinaw ho na nakita ho natin doon sa kanila pong sagot, parang ayaw nila ho masyadong talakayin yung pong threats laban sa Pangulo. Ang reklamo nila, sabi na, marami kayong mga sinabi dyan, mga nangyari bago pa pangalawang Pangulo yung ating pong Vice Presidente. Ito pong threats, ito po ay nangyari habang pangalawang Pangulo, si Vice President Sara Duterte, at talagang in full public view. So nakita ko ng taong bayan yung pong pagbabanta niya laban sa Pangulo ng Pilipinas sa isa pong press conference. So, tingin ko yan talagang mabigat na mabigat ho yan. Hindi ho simple yung, simple yung pong pagpapatunay. Yan po sa nangyari po na yan. Mm-hmm. Motion to dismiss po yung inihain ng kampo po ng Vice Presidente. May epekto po ba ito sa pagulong na impeachment trial? Wala ho. Alam po ninyo, wala ho nakalagay naman na motion to dismiss. Mm-hmm. Po sa impeachment rules po natin, ang mandato po ng Senate Impeachment Court ay magkaroon po ng paglilitis, full trial proceedings, at mag-convict o mag-acquit lang po sa ating pong pangalawang Pangulo. Nito pong Lunes, June 1, na-highlight po ni Batangas 2nd District Representative Jervel Ruizro na may dalawa lang pong senaryo sa impeachment trial, acquittal o conviction. So para ba itong reply ni VP Sara ay foreshadowing na na-sense ng prosecution na ito ang indeed ang gagawin niya sa initial stage ng impeachment? Tama ho yan. Siyempre, malaya naman ho yung defense panel na gawin po yung kanilang pong gustong gawin. Pero tingin ko naman po, hindi po ito kakatigan po ng Senate Impeachment Court dahil talaga nakalatag na ho yung timelines Ito na pre-trial proceedings at yung pong trial proper ho mismo na July 6 inilatag na ho nila. So tingin ko expectation po na lahat dahil po na Senate Impeachment Court talaga magtutuloy-tuloy po ito sa presentation of evidence. Pagka alapag na ho tayo sa buwan po ng July. Sa lahat po ng articles na nakapaloob po sa Articles of Impeachment, ano po sa tingin ninyo yung dapat paghandaan ni VP Sara at maipaliwanag sa taong bayan para ma-redeem niya yung kanyang sarili? Alam po niyo, wala na hong redeeming ho dito kasi either ma-acquit ho niya o ma-convict lang ho Yung pong pangalawang Pangulo, paghandaan niya ho lahat kasi lahat po yun may solid na ebidensya ho para ho talaga makonvict ho siya. So, yan po. Maganda makapaghanda ho sila doon sa lahat po ng mga depensa po nila. If in case magbitiw ba si VP Sara kung during the trial, ano yung magiging course of action ng prosecution at papaano po ninyo ito itatrato? Meron pong mga talakayan ho dyan na kahit magbitiw siya, dapat magtuloy pa rin po yung paglilitis dahil siyempre may perpetual disqualification from holding public office pa rin po na gusto tayong may impose doon po sa isang impeachable official. So, ipapabaya ho natin sa Senate Impeachment Court kung ano nga ho ba talaga yung magiging susunod pong proseso kung magbitiw man ang ating pong pangalawang Pangulo.
Mhm. Mula po noong May 11, Kong, mula nung nagkaroon ng sudden change in the Senate leadership na nasundan naman noong shootout sa Senado noong May 13 hanggang kahapon na mayroong evident faction ang dalawang Senate block. Tiwala pa rin po ba kayo, Kong, na uusad ang reklamo at magiging impartial pa rin yung mga Senator Judge? Yan po usapin yan po, kinakarap naman po nila, internal po sa kanila yan, ano? So, pinapabayaan lang ho natin na ma-resolve po nila yan po bagay ho na yan. Pero siyempre, nagsusumamo kami sa kanila, majority minority na ma-resolve ho nila ito po usapin po ng quorum sa Senado dahil meron po yung totoong impact din po sa Senate Impeachment Court. Kailangan din po ng quorum of 13 para ho mag-convene yung po Senate Impeachment Court. Mayroon po kayong mga private prosecutors na nakakasama po, no, Kong Terry. Kailan po namin malalaman kung sino-sino po itong mga private prosecutors? At ano po yung nagtulak sa kanila para pumayag na sila po ay maging sa voluntary basis? Nag-ano lang ho yan, nagpipinal lang ho kami ng listahan. So hopefully, mailabas din po namin yan sa pinakamagang panahon. Antay-antayin lang po natin. Siyempre, yun po motivation po ng ating mga private prosecutors makapag-ambag ho dito sa prosecution mismo. Ibig sabihin mai-impart ho nila yung kanila pong galing doon po sa litigation para hindi ho gano'n mahirapan yung ating pong public prosecutors sa paglalatag po ng ebidensya. Sa panig po ng House Prosecution Team, Kong Terry, masasabi ba natin 100% handa na po tayo sa pagsisimula ng impeachment trial? Alam po handa na ho kami nung pagkaka-elect pa lang ho namin nung nagdaan. Kasi kami din naman halos yung talagang mga tao doon sa House Committee on Justice Proceedings. So, kabisado ho namin lahat po ng mga ebidensya, testimonya at dokumento na ilalatag po sa trial proper mismo. Bago po namin kayo bitawan, Kong, mensahe na lang po ninyo sa publiko dahil halos isang buwan na lamang aarangkada na po yung July 6 impeachment trial. Siyempre po, mahalaga po, bantayan po talaga natin yung lahat po ng mga ganapan dito dahil ito po, impeachment bilang ito tungkol sa matataas na opisyal ng gobyerno. Tungkol din po ito sa ating lahat. No? So dapat kasali po tayo, manood at makilahok dito sa kabuuan po ng usapin na impeachment po ng ating pong pangalawang Pangulo. Maraming salamat po, Kong Terry, sa pagsama po sa amin ngayong umaga po ng Wednesday. Maraming salamat. Magandang umaga. Nakasama natin ang isa sa mga House Prosecutor at si Bicol Sara Party List Representative Terry Ridon. So yan mga kanyusik, no, yung ating paanyaya sa atin ni Kong Terry na sama-sama nating tunghayan. Ito nga pong at bantayan, tutukan ito pong nalalapit na impeachment trial ni BP Sara, no? Dahil whether kayo po ay supporter ni BP Sara, whether kayo ay nasa opposite side, 'di ba? Kayo ay tutol sa kanya, dapat po natin itong tutukan bilang tayo ay mga mamamayang Pilipino, no? Dahil ito pong isasalang sa impeachment trial ay hindi lang naman basta leader ng ating bansa, kundi siya po ay pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa at ito ay ang vice presidente, no? At dapat nating tutukan, dapat nating mabantayan at maisulong yung pagkakaroon po ng patas na pagdinig po, no, dito po sa impeachment trial. So kung whether syempre ang pinaka-goal lang naman natin dito, pinaka-gusto nating mangyari, lumabas talaga yung katotohanan, no? Mayroong mapanagot kung mayroon talagang nalabag, mayroong naging pang-abuso sa kapangyarihan, mayroong mga nalabag sa batas. At syempre, halimbawa, lumabas din yung katotohanan, malinis din ni BP Sara yung kanyang pangalan kung sakali mang mali yung mga paratang na ibinabato sa kanya. Kasi matagal na rin naman nating inaantay, no, yung kanyang paliwanag sa mga issue, sa mga aligasyong ipinupukol sa kanya. And this time, hopefully, lahat naman tayo umaasa na sa pagkakataong ito, mailalahad na ni BP Sara, no, yung kanyang mga paliwanag sa lahat po ng mga aligasyong ipinupukol sa kanya at magiging avenue din po niya itong impeachment trial, para
malinis din yung kanyang pangalan kung sakaling ang totoo na walang katotohanan ito pong mga ipinupukol sa kanyang mga aligasyon.